Hello guys, good morning. Welcome back to my channel. Maaga tayo today kasi ipapakabit natin tong DD5 dashcam natin. So tara, samahan nyo ako. So ito na nga guys, papunta tayo sa tropa natin para ipakabit tong DD5 dashcam natin. Kaya ko naman ikabit sa harap, pero yung sa likod medyo mahirap kasi ililinya pa. So doon na lang tayo sa professional, yung talagang nagkakabit ng ng dashcam. Kaya eto, yung tropa naman natin, siya naman lahat nagkabit ng dashcam ko sa mga sasakyan. Bakit hindi? So eto, papunta tayo ngayon, proceeding na tayo. Inagahan ko rin para maaga tayo maaga din tayo matapos. Kaya eto guys, pakita ko sa inyo yung buong details kung paano ikabit yung DD5 N1 dual. Merong unboxing akong ginawa na video, pwede nyong mapanood din dito sa channel ko. So let's go! Discuss ko lang sa inyo ng mabilis kung bakit tayo nagpapakabit ng dashcam. So bakit nga ba nagpapakabit tayo ng dashcam? For our security and para meron tayong footage just in case we caught up in an accident, no, na aksidente tayo, or merong ibang tao na aksidente tapos nahagip ng dashcam natin, pwede nating ipagamit yon para sa case. Kasi dati hindi naman ako nagpapakabit ng dashcam ano lang, nung meron lang akong office mate, ano siya, nag head on sa isang motorcycle, and then buti na lang meron siyang dashcam na ipakita niya na hindi niya kasalanan. Kasi alam mo naman sa law ng Philippines ngayon, medyo dumb yung yung law na kahit hindi mo kasalanan, bumangga sa'yo, namatay, kasalanan mo pa rin. So sa madalit salita, mas maganda meron kayong security and ensure yourself na meron kayong proof, meron kayong evidence na ipapakita just in case merong investigation na mangyayari. Wag naman sana, pero magandang way ito, magkaroon kayo ng dashcam, proof na rin na inosente kayo kung sakasakaling hindi nyo naman kasalanan sa isang insidente. Kasi marami naman akong napanood na video na ang mali talaga yung nakabangga, buti na lang merong dashcam showing na hindi niya kasalanan. So yun, kaya tayo nagpapakabit guys, hindi to extra accessory. Kailangan nyo talaga na maikabit sa mga sasakyan nyo, bago man yan o luma, basta meron kayong dashcam, mas protected tayo, no? So yun ang yun ang naging perspective ko. Kaya buhat nun, lahat ng sasakyan ko pinakabitan ko na ng dashcam, except for the motorcycles. Hindi ko pa na-experience yung pakabit ng dashcam sa motorcycles, but they said okay din naman magkaroon ng ganun. Alright? Yan guys, dito na tayo sa tropa natin. Ito guys, si Ka Luis ang ating suki sa pag-i-install ng mga dashcam. Bali guys, dito natin ikakabit yung dashcam, at siya na rin ang maglilinya papunta dito sa power supply natin, sa area ng power supply natin. Yan. Pero sa lang to? Sa loob lang? Oo, sa loob. Ito yung memory. Yan naman sa likod. Sa likod. Malalaman natin kung kasya yung ganito kahaba na kable. Pero kasya naman yung in-installan mo na ganito rin, yung kay Red. Oo. Pero dito ako pinadaan. O yun nga. Kasi kapos pag dito Pagka dyan dadaan, no? Bitin. At least dito na tayo So eto, dadaan dyan, papunta dun, diretso dun, hanggang sa likod. Sukat natin. Sukat. Dito naman. Dito ka chita. Tinanggal ni Commander yan isang araw. Yan. Sukat muna. Sukat. Yan. Sukat. Saan yan? Doon niya padadaanin sa loob. Tapos, abot na doon.
Yan, ano yan eh, parang port 3.5 mm. Abot. Na alcohol talaga yan bago natin idikit yung mga sticker natin sa sasakyan para mas makapit. Ayan na. Didikit na ni Busing. Ayun. Magalaw. Relax. Yan. Sentro na. Yeah. Yun na. Yun. Ngayon, ililinya ngayon dito yan. Ayun o, merong gatla dyan o may butas. Ayan. Pwede natin padaan dyan. Dito. Ayan. Dyan natin papadaan yung wire. Pupunta dun hanggang sa dulo. Ayan. Yung as for the power naman, eto, pupunta dun. Dyan Wala naman siyang bababa. Dito Wala naman siyang bababa. pang light. Ayan na guys. Wala. Dalawang kable. Yung isa, Nabit-bit. video feed. Yung isa naman, power. Itong video feed coming from the rear. Para pumasok dito, re-record niya simultaneously. Harap and likod. Yan. Ito yung video feed. Tapos ito yung power na Type C. Ito naman, 3.5 mm. Yung parang nakikita nyo sa mga earphones. Ganyan yan. Yan yung pupunta sa rear camera. Ayan. Tulad ng tinanong ni Luis, bakit daw walang real-time na monitor? Sabi ko lahat yan sa sa cellphone na. Pero hindi mo na ma-monitor real time. Basta mag-record lang siya and that's it. Yan, nalagyan na sa ilalim. Yan. Tapos shoot niya yan sa gatla. There. Ayan guys, niluwagan yung yung hawakan dito para umangat yung molding na yan. Maisingit niya yung wire. Ayan o, sinisingit na niya. Tapos dyan mag-split yung wire. Ayan, yung wire na isa papunta dun. Yung wire na isa pababa naman. Para sa power. Ayan. Ayan, tinanggal muna yung handle. Handle natin. Yan na. Linya naman ng power. Ayan. Baba. Tapos doon. Pinadaan. Tinanggal muna to. Yung molding na rubber. Ayan. Lusot. Ayan. Yan na. May power na tayo. Doon. Ito, okay na to, compact. Ayan guys, oh. Tinanggal yung yung molding. Tapos diyan niya pinadaan. Yun. Yan, papunta dun. Nandito na tayo sa sa gitna na pinto. Ayan. Ito, naibalik na. Nandiyan na yan lahat. So yung power, ito na. Kukonect na lang natin yan. Kasi ito. Yan o. Mas diretso na dun. Ganda sa gitna. Yan. So pinadaan dito.
lalayo pa. Ayan guys. Ilulusot pa yan dito. Dito maluwag na nga. Yan. Tapos lalabas yan dito sa molding. Dikit na dito. Pero kung may ano siya. Diba yung butas naman. Sa firewall. Kala ko yun pa kasi sarado yun eh. Iluwagan to para kumalas to. Eto, papasok natin sa loob, tatagos dito. Yan. Punta dyan. Yun. Tinanggad yung pinapakita ko sa inyo. Sabitan yan eh, nung upuan. 17 ulit. And then, ayan o. Dito yan. Tapos, access natin sa loob para ma-shoot dito. Tapos, papasok natin dito sa hose. Lalabas ngayon dito. Yan. Bali, parang maliit lang na wire. Tapos, camera na. Yan. Ito na yung rear camera. Ididikit na natin dito sa likod. Yan. So, nilalapat pa ito si Luis. Ilalagay niya ng alcohol para mas madikit yung camera natin. And then, we're good to go. Yan, didikit na natin. Just take note of the arrow. Merong arrow yung rear camera. And then, dyan sa glass, dapat lusot dun sa, sa grid ng salamin. Ayan, i-peel off na natin yung protective plastic ng camera and then tanggalin na rin yung plastic ng sticker ng 3M para idikit na yung camera sa glass. Ito guys, ina-align na natin yung camera bago idikit para sigurado walang mistake. Yan, bago natin itiin. Yan na. Okay na yan. Then, ayusin na lang yung wires para hindi tamaan ng wiper motor. Yan. Pagkadikit, lalagyan natin ng electric tape para hindi bumitaw sa loob. Making sure connected lagi yung wires na yan. Ayan. Returning the molding and the protective plastic. Balik tayo guys dito sa front. Asikasuhin na natin itong power cable. Papunta dito sa aking 12 volt port extension. Ito meron tayong extension dito. Kasi isa lang yung port ng 12 volts dito sa harap. A few moments later. Ayan na guys, tapos na tayo magpakabit ng dashcam natin. And so far, madali naman makakabit, and then connectivity, napakadali din through Wi-Fi, and we were able to align the focus of the camera ng front and rear. Okay naman siya. Ayan na siya guys. Dito lang papakita ko sa inyo pag-uwi natin. Nagdadrive pa tayo. Pakita ko sa inyo. Pati yung footage, bigyan ko kayo ng sample footage ng DD5 natin na dashcam. Alright? O yan guys, nakauwi na tayo and recap lang. Bigyan ko kayo ng recap kung paano na-install yung DD5 N1 dual na dashcam natin. Pakita ko sa inyo. Una, nag-run muna ng dalawang cable. Ito. Yan. Bago natin kinabit to, ito muna ng dalawang cable. Niran dito pataas. Yan. Papasok dyan sa may ceiling. And then, nag-split yung dalawang cable, no? Yung dalawang wire. Yung isa bumaba dito for the power. Yan. Bumaba yan dyan. And then,
Dito ang home run. Yan. Maalala nyo, yan yung power supply na yung pinaka USB nakasama charger. So yan yun. Ito, dito kasama, ito split to eh. So meron na akong splitter, 12 volt splitter, since isa lang yung saksakan natin dito eh, sa harap. So para dumami yan, meron akong 12 volts extension. Tapos yun nga, nakikita nyo, split pa ako ng iba para meron akong USB na ports and the other 12 volts port. So yan. And then, yung isang wire, nag-split, yan yung feed from the rear camera. Dinaan natin dito guys. Yun, papunta doon. Yan, dito dumaan. Dito dumaan. Yan. Punta dun sa dulo. And then banda dito merong ceiling. Yan sa ceiling na yan, meron dyan daanan ng cable ng ibang electrical cable ni Toyota. So dun tayo dumaan hanggang nauwi tayo dito. Yan. Almost gitna naman natin na install. Hindi naman natin kailangan gitna-gitna, but yan. Yan. Makikita nyo meron siyang green na LED. Yan yung rear camera natin. Sundan nyo lang yung arrow kasi meron siyang arrow up. Ibig sabihin ganyan talaga dapat yung mounting nya. Yan naman kung paano nakabit yung camera. Then dito just below our RFID. Yun na. And then guys, papakitaan ko rin kayo ng sample na na video footage nung front and rear camera natin. So isasama ko rin dito sa video na to para at least meron kayong idea kung gaano kalinaw yung front and rear camera. So there you have it guys. If you like the video and if you're new to my channel, don't forget to hit that subscribe button and like the video as well. You can also share it. And also please follow my Facebook page. I'll be putting the link on the description of this video. That's about it. See you on the next one. Bye bye.